Praise God. Hallelujah. Sana pa mga minamahal. Ako po ay bumabati po ng isang magandang umaga sa pangalan po ng ating Panginoon Jesucristo. Sa lahat po ng mga manggagawa, nakasama po natin ang ating beloved assistant pastor, Brother Yon, sa lahat po ng mga awit, mga minamahal, na patuloy na itinatayo ng ating Panginoon, at sa lahat po ng mga bisita, mga baguhan, mga kapatiran, sa lahat po ng mga viewers, bigyan po sa lahat ng minamahal, ang mataas na pagbati, pagluwalhati, ay natatangi sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo lang. Amen. Praise the Lord. At tayo po mga minamahal ay busog na po ba sa mga salita ng Diyos? Amen. Amen. Praise God. Tayo po mga minamahal ay busog na po sa mga salita po ng ating Panginoon. Pero mga minamahal, mamaya, mga minamahal, kung paano po tayo binusog ng Panginoon sa ating spiritual na pagkain, tayo po ay kakain po ng literal dahil may dala po na goto ang ating mahal na kapatid, Brother Edwin at Sister Tina. Sa blessing po kapatid na inyo pong daladala, ang Diyos kapatid ang siyang patuloy na magpala po sa inyo. At pasensya na po kayo kapatid, wala na po tayo masyadong oras dahil talagang mga minamahal, kulang po ang ating pong oras, praise God. Kaya po, mga mahal, tayo po ay misa na pang mag-aaral po ng mga salita po ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Amen? Praise the Lord. Mga kapatid, may tanong po ako sa inyo. Mga minamahal, ilang beses ka na bang natapa sa buhay? Tayo po ba ay natapa na sa buhay? Amen. Tayo po ay natapa na sa buhay, maging ating pong buhay dito sa secular world na ito, at maging sa spiritual kapatid. Alam ko po na meron na pong natapa sa atin. Kagaya ko po mga minamahal, bilang panotoo, ako po ay natapa na rin po sa aking spiritual mga minamahal. Pero ako ay muling ibinangon po ng ating Panginoong Jesucristo. Amen. Yung po mga minamahal tipo na para bagang sinasabi natin sa ating Panginoon, Lord, babawi na lang po ako. Yung marahil lang pati po palaging sinasabi na babawi tayo sa Panginoon. Pero kapatid, bukas pa lang, mga minamahal, after mong mag-promise sa Panginoon, muli, nagdarapa ka na naman. Amen po ba? Kasi ganoon ang tao na minamahal. Ang tao ay yung po mga minamahal, sa din sa ating Panginoon, Lord, babawi na lang ako. Pero still, mga minamahal, bubabagsak po tayo. Kasi tao lang po tayo. Amen. Tao lang po tayo, mga minamahal. Napaka fragile po natin. Tayo po ay para mga babasaging kapatid na kinakailangan itong pag-ingatan. Praise God. Hallelujah. At mga minamahal, bisan yun nga, sabi natin sa Panginoon na babawi tayo, pero bumabagsak pa rin tayo. Ganun po tayo, ganun ng tao, mga minamahal. Amen. Amen. At minsan naisip natin, baka pagod na si Lord sa atin. Inisip natin na baka pagod na ang ating Panginoon sa patatawarin tayo muli, para bagang inisip natin, baka magsawa na sa atin ang Panginoon. Pero mga minamahal, ang pinaka-good news po dyan, kapatid, kahit bumagsak ka, kahit bumagsak tayo, mga minamahal, ang ating Panginoon Jesucristo kailanman hindi po siya bumabagsak sa atin. Amen? Amen. God never fails. Jesus never fails. Even, mga minamahal, na tayo po ay bumabagsak. Amen? Amen. Napag-aralan po natin, Jesus never fails in His promises. Jesus never fails even in your storms. And today, mga minamahal, pag-aralan po natin that Jesus never fails even when you fall. Amen? Amen. Palakpakan po natin ang praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Mga minamahal, ang ating pong pinaka-key verse, ating pong basahin dito po sa Proverbs chapter 24 verse 16.
Ganito po ang ating pagbabasa. Mga minamahal. Praise God. Lord, hallelujah. Ang sabi po dito, kapatid, sapagkat ang matuwid ay makapitong nabubuwal at bumabangon na naman. Ngunit ang masama ay nabubuwal sa pamagitan ng kasapunaan. Praise God. The just man falleth 7 times, but he rises up. Sabi kapatid, ang matuwid na po yun. Matuwid na yan, kapatid. Matuwid na sa harapan ng Panginoon. Pero siya'y bumabagsak. The just man falleth 7 times. Siya ay bumabagsak 7 beses. Pero siya po ay patuloy na binabangon ng ating Panginoong Jesucristo. Amen? Dahil po namahal, hindi at kailanman hindi nagkukulang ang ating Panginoon. Amen? At ang pagbagsak ay hindi po katapusan. Remember, kapatid, ang pagbagsak ay hindi ang katapusan ng ating buhay. Natural lang, kapatid, because we are still on the process of sanctification. Tayo po ay pinapaging banal ng ating Panginoon. Nagsimula ang sanctification period ng ating buhay magmula ng ating paglingkuran at makilala at tanggapin ng ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. At ang sanctification process, ito ay hanggang sa huling hininga ng ating buhay. Amen. Amen. Pero hindi po mga minamahal, yun ang magiging wakas ng ating paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Si Peter, mga minamahal, siya po ay bumagsak sa kanyang mga pangako. Ang sabi niya, mahal na Panginoon, kahit kailan, hindi po ihiwalay sa iyo. Umalis na ang lahat ng mga tao, Panginoon, pero ako ay mananatili sa iyo. Hallelujah. Yun ang sabi po ni Peter. Pero anong nangyari, mga minamahal? Nung dinakip na ng mga sundalong Romano, itong ating Panginoong Jesucristo, mga minamahal, nangyari po, kapatid, ang sinabi ng Panginoon. Ang sabi niya, sinasabi ko sa iyo, Peter, na ididinay mo kong makatatlo. Pagkatapos, titilaw ang ano. Pagkikuha ngayon, ano yung speaker ko? Pagkikuha. Sayang yung mga nagagawa natin. Ano po muna mahalang sabi po, kapatid? Peter, ididinay mo ko pagkatatlong beses, pagkatapos titilaw kang manok. Nung kinuha nga ang minamahal ng ating Panginoon, mga sundalong Romano, kapatid, anong nangyari? Sabi po ng mga tao, hindi ba ikaw ay kasama rin ng ating Panginoon? Hindi ba kasama ka ni Jesus? Ang sabi ng mga tao, anong sabi ni Peter? Hindi mo siya kakilala. That's first denial. Bumagsak na minsan ang minamahal si Peter. Pangalawa, habang naglalakad naman siya, habang sinusundan ng ating Panginoon Jesus, hindi ba kasama ka ng ating Panginoon? Hindi ba kasama ka ni Jesus? Hindi ko talaga kakilala yan. Ang sabi po ni Peter. At ang kahuli-huli mga minamahal, hindi makasama ka ni Jesus. Ang sabi po ng isa. Pero this time, hindi lang po simpleng pag-deny sa Kanya. Sa ating mahal na Panginoon, ang sabi niya, isinusumpa ko, ang sabi po niya. Hindi ko talaga kilala si Jesus. Bumagsak siya. Pero hindi po yun ang katapusan ng buhay ni Pedro, mga minamahal. Pagkatapos na tumilaw ang manok, mga minamahal, tumamis itong si Peter. Nagsisi po siya, mga minamahal, at nanumbalik siya sa paglilingkod sa ating Panginoong Jesucristo. Amen? Everybody say, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Tunay po mga minamahal, praise the Lord. Nagsabi po mga minamahal, praise God, parang isang ama mga minamahal na ang nangako, magbabago na pa. Hindi na ako gagawa ng mali, pero kinabukasan, bumabalik ulit sa dating gawain. Minsan,
yung anak na hiya na umuwi kasi feeling niya pagod na si Papa sa akin. Yun ang sinasabi. Pero kung minamahal, kailanman hindi napapagod ang ating Panginoon. Amen. Kung tayo po'y napapagod sa ating Panginoon, minsan mga minamahal, minsan tinatamad ka na. Minsan ayaw mo nang dumalo. Minsan ayaw mo nang magpuri sa ating Panginoon. Mga minamahal, minsan tayo po ay nagiging unfaithful sa ating Panginoon, but still, ang ating Panginoon Jesucristo, He is remain faithful to us. Amen. Siya'y nananatiling tapat sa bawat isa sa ating. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hindi ka tinatalikuran ni Jesus. Bagamat mga minamahal, tumatalikod tayo, bumabagsak tayo sa ating Panginoong Jesucristo, pero kailanman hindi tumatalikod sa atin ang ating Panginoon. Amen? Sa Luke chapter 22 verse 61, mga minamahal, ang sabi po dito, kapatid, patapos itanggi ni Peter ang ating Panginoon, the Lord turned and looked at Peter. Ang sabi po, at lumingon ang Panginoon at tumingin kay Pedro at naalala ni Pedro ang salita ng Panginoon kung paanong sinabi niya sa kanya, bago tumilaw ang manok ngayon, ipagkakailan mo ko ng 3 ulit. Mga minamahal, tinignan siya ng ating Panginoong Jesucristo itong si Peter upang hindi husgahan ang ating kapatid. Amen? Tinignan siya ng ating Panginoon. Yun ay tingin ng pagmamahal ng ating Panginoon. Amen? Yun ay tingin, kapatid, ng isang pag-ibig ng ating Ama sa kanyang anak. Mga minamahal, ano ang nangyari? Bagamat ganon, bumagsak itong si Peter, mga minamahal, pero siya po, mga minamahal, ay ibinalik siya ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo sa kanyang paglilingkod. Amen? Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Praise God. Mga kapatid, may mga kasalanan kang alam mo. Alam ko yan. May mga pagkakamali kang ikaw lang ang nakakaalam. Walang may tatago sa paningin ng Panginoon. Amen po ba? Lahat ay hayag sa ating Panginoong Jesucristo. Pero gusto kong malaman mo ito, kapatid. Tinitingnan ka pa rin ni Jesus. Hindi para husgahan, kundi para ibalik ka. May restoration ang pagkatapos ng pagbagsak. Mayroong restoration. Pinapalubalik kang muli ang minamahal ng ating Panginoon. Hindi tinitingnan ng Diyos kung bumagsak ka. Ang tinitingnan ng Panginoon, kapatid, ay ang mahal ka ng Diyos. Pinatawad tayo ng Panginoon, tinubos ang ating mga kasalanan, yung kasalanan ng una na ating nagawa, at maging ang kasalanan, itong kasalukuyan na ating ginagawa, at sa mga kasalanan pa, kapatid, na ating gagawin bukas, tayo na po ay pinatawad ng Panginoon kung tayo ay kusa na tayo lalapit sa Diyos at hihingi ng tawad. Amen? Amen. Hindi matigas ang ating Panginoon. Yan ay ang biyaya ng Diyos. Amen? Amen. Ang nangyari, kapatid, itong si David, sa Psalms chapter 51, verses 8 up to 11, kapatid, si David siya'y bumagsak. Bumagsak siya sa isang babae, kapatid, na ang pangalan niya ay Bathsheba. Hari noon si David, muna mahal, imbes na siya'y magpuri sa Panginoon, siya'y nandoon sa balkonay habang nakikipaglaban ang kanyang mga kawal, kapatid. Tinitingnan ang surroundings, kapatid, ng kaharian at nangyari doon sa isang lugar
nakita ng dalawang mata niya ang napakagandang babae na ang pangalan ay Bathsheba. Nagkaroon siya ng pagnanasa at ang ginawa niya, sinipingan niya itong si Bathsheba. Ang ginawa ni David upang mapagtakpan ang kanyang ginawa, kapatid. Kanyang pinatawag ang asawa ni Bathsheba doon sa giyera. At ang pangalan ni Bathsheba ay si Uriah. Ang sabi ni David, mga minamahal, kay Uriah, Uriah, iwanan mo muna ang giyera dyan. At ang gawin mo, sipingan mo ang iyong asawa. Ang sabi ko niya. Pero nung sabi ni Uriah, kapatid, mahal na hari, hindi ko pwedeng gawin yon. Ng aking mga kasama, sila ay nakikipaglaban, nakikipagbaka, pagkatapos ako ay nagpapasasa sa siping ng aking asawa, hindi ko magagawa yan. Ang sabi po ni David, sige, bumalik ka doon sa giyera. Pero bago bumalik sa giyera, itong si Uriah na asawa ni Bathsheba, gumawa ng sulat. Itong si David, naka-address sa pinaka-commander nila, ang nakasulat para doon sa sulat na iyon na hindi alam ni Uriah na dala-dala pa ang sulat, ang order ni David, ilagay mo si Uriah sa first line of defense para siya ay unang mamamatay. Anong nangyari, kapatid? Inilagay ng commander-in-chief si Uriah doon sa first line of defense na iyon ang utos ni David at namatay si Uriah. Ang intensyon, kapatid, ni Haring David upang pagtakpan ang kanyang ginawang kasalanan, mga minamahal. Dahil sinipingan ni David itong si Bathsheba. Pero, mga minamahal, walang may tatago sa paningin ng ating Panginoong Jesucristo. Amen? Amen. Walang may tatago sa ating Panginoong Diyos, kapatid. At ano nangyari, mga minamahal? Nabuntis itong si Bathsheba, mga minamahal. At yung unang yon na anak ni David kay Bathsheba, ito'y namatay. Pero bago ito namatay, mga minamahal, nag-ayuno, nanalangin, tumangis itong si David, mga minamahal, dahil nawala ang kanyang kapayapaan bilang isang lingkod ng Panginoon. Nawala ang kanyang joy, kapatid. Dati-dati kung makita mo, magpuri si David, magmula ng kanyang kabataan, siya'y lumulundag, mga minamahal, siya'y nagpupuri, ginagamit ang iba't ibang mga instrumento dahil sa kanyang pagpupuri sa Panginoon. Maging, mga minamahal, ang mga leon, mga oso, sinusutok lamang po yun ni David, at maging si Goliath, kaya niyang dinaig, kapatid, itong si Goliath, dahil sa kapangyarihan ng Diyos na nakay David, mga minamahal. Pero dumating ang punto, dahil sa pagkakasala ni David, kapatid, anong nangyari? Nawala ang kanyang joy. Ang sabi po niya, mga minamahal, dito sa Psalms chapter 51 verse 8, ang sabi po, gawin mong marinig ko ang kagalakan at kasayahan, hayaan mo ang mga buto ng iyong binali ay magalak. Ikubli mo, ang sabi po niya, ang iyong mukha sa aking mga kasalanan at pawiin mo ang lahat kong mga kasamaan. Lumalang ka sa akin ng isang malinis na puso, O Diyos, at muli mong baguhin ang matuwid na espiritu sa loob ko. Amen. Tuloy ba sa brother yun? Hallelujah. At sa iyong harapan, huwag mo akong paalisin ng sabi po niya, at iyong banal na espiritu sa akin ay huwag mong bawiin. Ibalik mo sa akin ang
kagalakan ng iyong pagliligtas. Restore unto me the joy of thy salvation at alalayan ako na may espiritong pagnanais. Amen. Parapakan po natin ang Panginoon. Ang sabi po niya, mga minamahal, create in me a clean heart, O God. Kasi mga minamahal, yung puso ni David, ito'y napuspos, kapatid, ng isang masamang espiritu. Kung meron siya, mga minamahal, ang sabi po niya, create in me a clean heart, O God. Hallelujah. And let not thy spirit, let me hear joy and gladness. Let the bones that you have broken rejoice. Hide your face from my sins and blot out of my iniquities. Create in me a clean heart, O God. Likhain mo ko, Panginoon, ng isang malinis na puso. Ang sabi po niya. Kasi nagkasala siya sa Panginoon. Nakaroon ng dumi ang puso po ni David, mga minamahal. Kaya sabi niya, create in me a clean heart, O God, and renew thy spirit within me. Baguhin mo muli, ang sabi po niya, ang espiritu na nasa akin, ang sabi po niya, cast me not away from thy presence, and take not thy Holy Spirit from me. Mga minamahal, nagsumamo si David. Umiyak siya sa Panginoon. Ang ating kapatid na si David, siya'y nahulog, kapatid. Nahulog sa kasalanan. Pero mga minamahal, because our God is the great restorer ng ating buhay. Ang sabi niya, restore unto me the joy of thy salvation. Ano ang ginawa? Mga minamahal, pinatakot siya ng ating Panginoon at muli, kapatid, at tuloy-tuloy na ginamit siya ng ating Panginoong Diyos. Palampakan po natin ang Panginoon. That is one of the attributes of God. God never fails, even you fall, kapatid. Kahit na ikaw ay bumabagsak, pero hindi siya bumibigo, mga minamahal. Amen. Nire-restore niya tayo. Kaya po tayo nananatiling nakatayo. Kaya tayo naglilingkod palagi at patuloy na naglilingkod sa Panginoon, because God is the God of restoration. Amen? Amen? Pinapanumbalik ng Diyos, kapatid. Hallelujah. Ang sabi nga po ng Proverbs, ito, nagsabi po dito, ay ang kanyang anak na si Haring Solomon, ang sabi po niya, that's just falleth 7 times. Ang matuwid, siya ay bumabagsak ng 7 beses, pero siya'y bumabangon. Bakit siya bumabangon? Dahil siya'y patuloy na binabangon ng ating Panginoong Diyos. Amen? Everybody say, praise the Lord. Kaya po, mga minamahal kong kapatid, hallelujah, salamat po sa ating Panginoon. Praise God. Kailanman, mga minamahal, hindi tayo iniiwanan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Amen? Ang failure mo, kapatid, hindi ang final chapter ng buhay mo. Natural lang, kapatid, na tayo po yung mga tao, mga Kristiyano, minsan naman nawawala po tayo. Ako, kapatid, nawala po sa ating Panginoon. Pero ito'y nagiging patotoo sa atin. Amen. Kasi mga minamahal, yung aking failure, kapatid, alam po niyo, nung naging politician ako. Ang sabi ko nga, naman, sana hindi na ako naging vice mayor. Sana hindi na ako naging councilor. Kasi mga minamahal, doon ako bumagsak, kapatid. Pero ang lahat pala ng bagay na yun, bakit ako bumagsak? Ang alam ko ngayon, kapatid, yun ay pinahintulutan ng Panginoon. Hallelujah! Dahil gusto ng ating Panginoon na meron din po kung pwedeng ibahagi ngayon sa inyo, mga minamahal. Amen. Ng ating buhay kung sakali kung tayo man ay bumagsak nung una, mga minamahal. Hallelujah. Basta manatili tayo sa ating Panginoon, and Jesus never fails. Even when you fall, kasama po natin ang ating Panginoon Jesucristo. Amen? Hallelujah! Everybody say, praise the Lord!
Grace ang dahilan kung bakit ka bumabangon, kapatid. Biyaya ng Diyos. Bakit tayo bumabangon? Amen po ba? Ano ang sabi na po ng Romans chapter 8 verse 38 up to 39? Mga minamahal kong kapatid, ito po kapatid, because of the grace of God, bakit tayo nananatili? Sapagkat ang sabi po ni Pablo, ako'y naniniwalang lubos na kahit ang kamatayan man, ni ang buhay, ni ang mga anghel, ni ang mga pinuno, ni ang mga bagay na kasalukuyan, ni ang mga bagay na darating, ni ang mga kapangyarihan, nilang kataasan, ni ang kalaliman, ni ang alinmang nilalang ay hindi makapaghihiwalay sa pag-ibig ng Diyos na kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Amen? At maging ang tama, maging ang kahirapan, maging mga minamahal, ang mga persecution, hallelujah, tayo po'y inuusig, maging ang kahirapan o ang kahubaran ay wala ang sabi po ni Pablo na pwedeng makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo. Bakit mga minamahal? Dahil ang ating mga kaluluwa, ito ay naka-anchor, naka-angkla sa ating Panginoong Jesucristo. Ang sabi po ng Romans, mga minamahal, hallelujah, na walang pwedeng makaagaw sa atin mula sa kamay ng ating Panginoon. Amen? Amen? Bumabagsak man tayo, kapatid, pero kung ikaw ay tunay na hinirang at tunay na pinili ng ating Panginoon because of the grace and mercy ng ating mahal na Panginoong Jesucristo, kapatid, still, ang ating Panginoon, siya ay nandyan palagi, inaalalayan tayo, at ang sabi po, kahit sino man, ibig sabihin, kahit si Satanas man, ay hindi niya kayang kunin at nakawin tayo mula sa kamay ng ating Panginoon. Bakit? Dahil ang Diyos ang siyang may hawak-hawak sa bawat isa sa atin. Ang Diyos ang siyang patuloy na gumagabay. Amen? Amen? Siya ang patuloy na gumagabay. Bakit? Bakit tayo ginagabayan ng Diyos? Ibig sabihin, kung hindi ka gagabayan ng Panginoon, nabigo ang ating Panginoon sa pagliligtas sa iyo sa krus ng Kalbaryo. Amen? Iniligtas na po tayo ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo. Kung ikaw at ang pangalan mo ay naisulat na sa aklat ng buhay ng Panginoon, hindi ahayaan ng Diyos na ikaw ay patuloy na babagsak. Amen? Amen? Everyone say praise the Lord. Kaya po muna salamat po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Sino po ba rito, kapatid, ang bumagsak? Tayo lahat. Aminin man o hindi, bumagsak na tayo lahat sa paningin ng Panginoon. Amen? Pero napakapalad po ng bawat isa na tayo po ay patuloy na naglilingkod sa Panginoon dahil sa kanyang mayamang biyaya. Amen. Isipin mo, kapatid, ang isang batang nag-aaral maglakad, nadapa, umiyak, pero siya'y tumatayo. Nadapa ulit, pero ang ginagawa ng tatay niya, ang tatay niya ay nandoon lang, nakaabang, nakangiti. Hindi niya sinasabing, ang hina mo. Yung bata, naglalaro po yan. Bumabagsak yan. Pagkatapos nautog yung ulo, tapos umiiyak. Pagkatapos ng pag-iyak, bumabangon yan. Nanonood ang kanyang tatay, hindi niya sinabi ng tatay niya, ang hina mo, lampa ka kasi. Hindi. Ngumingiti lang yung tatay niya. Tayo, kapatid, ay mga tunay na anak ng Diyos. Amen? Na dapat umiiyak, bumabangon. Pero kailanman,
Hindi sinabi ng ating Panginoon, hindi ka karapat-dapat sa akin. Ikaw ay lampa. Hindi. Ngumingiti lang ang ating Panginoon. Dahil alam ng Diyos na ibabangon at ibabangon ka kahit saan ka bumagsak. Ibabangon ka ng ating Panginoon. Amen? Yan, kapatid, ang ating Panginoon. That our God is the God of all ages. Amen. Siya noon, ngayon, at magpakailanman. God never fails on His promises. God never fails even in your storms in life. Now, Jesus, God never fails when you fall. Amen? Palakpakan po natin ang pagkatado na rin ito ngayon. Tumawi po tayo sa ating po pinakamamahal na Panginoon. Praise God. Purihin natin ang ating Panginoon. Ating po gawin kapatid lang sa Panginoong Yesus. Hallelujah. Hallelujah. Sa Panginoong Yesus, ako magtitiwala sa biyaya niya habang buhay ko ay may kalinga sa pagsubok at lumay na siya tumaramay. Ang Panginoon kapag kung ika'y nanlalawin, wala kang malapitan para makaigib. Sa'yo'y pinapasan, alalahanin mo sana. Minamahal ka niya, ang Panginoon kapag kailanman. Biyaya niya habang sa buhay ko'y sabay, di man karapat-dapat ako ay niligtas. Pangako niya'y di nag-iiba, di tulad ng iba. Ang Panginoon kapag kailanman. Sa
sa buhay ko'y sapat, di man karapat-dapat, ako ay iligtas. Pangako niya'y binagay